hindi rin siyempre dapat malimutan yung paggalinga sa ating mga mahal sa buhay, 'di Correct. At ba? anuman ang panahon, ay tuloy ang negosyo. Kaya Tama. naman tayo dito ay tuloy-tuloy pa rin ang tipo kong negosyo. Oh, That's right. partner ito, ang topic kasi natin, di ba, ano ba? Meron ka bang hobby? Yan ang una ko palang gusto tanong sa'yo. Dati, mahilig ako magbasa ng libro. Mahilig ka magbasa ng libro. Oo, nung ako'y O, estudyante pagkabasa mo pa. dun sa libro mo, anong ginagawa mo dun? Nakasalansan naman siya ng maayos. Ayo. Oo. Di mabuti. Alam mo ba, marami kasing hobby na pwedeng pagkakitaan. Katulad yung sa'yo, kung type mo, pwede mong ipagbili yan, di ba? Mga second-hand books. Pero yung iba kasi pagka yung libro, meron silang certain attachment ba doon sa libro nila. Kunyari, bigay ng iba or something. So, meron, hindi nila binibenta. Pero there are some books you can let go at pwede mo maging negosyo, di ba? So, isa lang yan sa hobby na pwedeng maging negosyo. Correct. Pero mahirap talaga ibenta pag may sentimental value, no? Isang bagay mahirap mong pakawalan yon. Kahit na gaano kaluma yan. Correct. The older nga, the better. Mas maano yung resale value kung balak mong ipagbili. Pero itong kakausapin natin partner, ang kanya, imbis na mga damit, yung ukay-ukay, libro. Ukay-ukay. Ukay-ukay na libro. Oo. Kausapin natin yung ating panauhin. Oo, para sa segmento pong ito, ayan, ayaw niya, Kuya Ren eh. Ayaw. Ayaw. Okay, tawagan na Okay, natin. tawagin na natin. Nasa line na natin. Director Telma, ating kakausapin. Ang una nating panauhin, si Mr. Dan Gafford. Good morning to you. Welcome to the program, sir. Hello, good morning po. Opo, magandang umaga po, Mr. Dan Gafford. Sa inyo po. Opo. Nakakatuwa naman itong hobby mo na naging negosyo, ano? Paano ba nag-umpisa itong iyong bukay-ukay? Bali po kasi dati nung mga estudyante pa kami. Pilig po kasi kami magbasa hanggang ngayon naman po. Tapos, dahil po wala kaming budget, so bumibili kami ng libro sa mga second-hand shops kasi sa Recto, sa book sale, Oo. saka sa pa. So, parang paglipas ng panahon, dumami yung libro. Then, nakakuha kami ng mga double copies ng mga mga books na yun. Tapos one time sa foundation week ng school namin sa PLU, sinubukan namin ibenta yung ibang mga stocks namin at ayun, okay naman. Tapos parang tuloy-tuloy na pupunta kami sa mga events para magbenta ng books ng mga excess sa collections namin. Tapos ayun, hanggang So, doon na nag-umpisa. Aba. Ayun. Ilan ba kayo naman dito sa negosyong ito? Sa ngayon po, 2 na lang po kami. Bakit? Ano nangyari dun sa iba? Hindi na sila active eh. So, wala na. Parang Oo. kanya-kanya lang ginagawa. I see. Partner. Hello, partner. Yes, Ma'am Telma, andito pa rin ako. Nandiyan ka pa ba? Meron kami Inaayos ayos mo ng ba yung konti ating dito. ano? Sige. May tanong ka ba? Kasi may tanong pa ako. Oo, may itatanong ako kay Mr. Dan Gafford. Ano, kasi meron ako nakikita, Mr. Dan, na mga books sa may bahagi ng Recto eh. Doon pa nagbebenta rin po kayo ng mga libro? Opo. Doon po, nagbebenta rin po kami ng libro. Ayun, hindi ko masyadong marinig si Mang Dan. Oo, nagbebenta rin po kayo sa Recto? Hindi po. Dito lang po sa may, Quezon City. Dito saan yung mga iba't ibang lugar kung saan kayo nag-set up shop? Or saan kayo nagbebenta? Sa Sunken Garden for one, di ba? Aba. Saan pa? May fair. Sa Fête de la Musique po, sa Sabado meron kami. Saan? Fête de la Musique, yung French Music Festival po. Oh, yeah. That's right. Sa Makati. Oo. Okay. Bakit? Meron ba dong market pagka yung mga ganon? Opo. Kasi nakakabenta po kami sa mga ganon. At sino ba yung... umaten. Sino ba yung mga niche market ba yan? Masasabi mo? Hindi po. Parang parang chance buyers lang pero
sobrang dami, pag sobrang dami kasing tao. Oo. In a way, niche market din kasi yung mga nandun, Oo. mga Correct. po sa libro. Ano naman ang presyo ng mga libro mo? Simula po ba mga 10 pesos? 10 pesos? Ay, bagsak presyo yan murang-mura. Wow, 10 pesos. May kinikita pa po ba kayo? Ano lagay yun? Meron pa ba kayong kita kung 10 pesos na lang ninyo binibenta, sir? Ano na lang po yan eh. Bale yung mga sobrang mahirap ibenta. Okay. Available, Oo. bargain na po namin. Ano yung mga bestseller naman ninyo na libro? Sellers. Mga Mystery books, novels. Opo, mga novels, mga pulp fiction, mga Robert Ludlum, mga John Grisham. Oo. Naku, ang dami kong mga ganyan, yung mga Bourne, mga Grisham. Pero hindi ko Ayun. bebenta. Pero, Ma'am Telma, yung mga bata ngayon, minsan mapili, ayaw nila ng mga second-hand na books, di ba? Oo, Gusto nila talagang brand new. Oo, Nagbebenta rin po ba kayo ng mga ganon? Meron din po mga brand new na mga books. Mga Murakami, mga beach album, mga ganun po. Mga Paulo album. Coelho. Okay. Paano niyo po pinangangalagaan yung mga tinitinda niyong libro? Halimbawa, ngayong panahon natin, maulan. Ako, mahirap mabasa yan, di ba? Opo. Bali, naman po, nakabalot po ng plastic yung mga libro. So, hindi po siya basta-basta mababasa. Yung mga naka-display, meron ding proteksyon sa ulan. Opo. Hindi naman po kayo naaabot ng baha na hanggang dun sa kinaroroonan ng inyong libro. Ng shop po. Hindi po. Kasi sa second floor po kami. Dito sa pero ang importante siguro, para rain or shine, meron kayong benta, kailangan mo ng website, di ba? Para yung mga Amazon, mga... meron pong ilo-launch na po, meron na po kaming website actually. Pero ilo-launch pa lang po sa may June 28. June Anniversary 28. po namin. Yes, that's good. Okay. So, magandang negosyo to, partner, di ba? Yung nakakatulong na sa bulsa. Nakakatulong naman sa utak, sa pag-iisip. Oo. Tsaka meron ding mga libro nung mga unang panahon na hinahanap ngayon. Wala na kasing klase ng book na yun ngayon, di ba? Pabago-bago yung mga version ng libro. Kaya meron ding naghahanap kahit pa paano ng mga old edition. Where do you get your books pala? Where do you source your supplies? Wala po kaming isang supplier lang eh. Bale, parang we try to get the best books sa sa kung saan po pwedeng makakuha. So, iba po yung suppliers namin. Oo. So, paano mong ginagawa? Umiikot kayo sa mga eskwelahan? Nag-advertise kayo? Or how do you go about it? Sa marketing po. Bale, sa ngayon online po. Meron po kaming Facebook. Sa Facebook. Okay. Opo. Yung Facebook talaga na yan matulungin minsan. Oo. Opo. Okay. So, yun lang pinaka-main source of marketing tool ninyo. Yung social media. Opo. Social media po. Oo. Tapos yung bukod po doon, yung paglabas namin para magbenta sa mga events. Nakakatulong din po sa pagpo-promote ng shop. Of course, that's right. You have to join fairs, di ba? Mga book fairs. Tapos, masasabi mo ba na magandang negosyo ito at magkanong kapital ang kinailangan mo? Capital po? Oo. Yung simula po ng shop, siguro po mga 200 lahat. 200,000? 200,000. Okay, how many books were you able to buy with that? Enough to fill the store space po, which is parang mga less than 40 square meters. Okay. Wow, so you got a lot of money. Po kasi corp kami nagsimula. Ganun. Okay. So, Bago ka rin nabawi pala mo yung na ba kapital. yung iyong puhunan? Di
Di ba, partner, yun na importante. ROI. Nabawi mo na ba? Oo. Masabi ko po kung nabawi na din po. Tapos medyo ngayon po, hindi pa po siya kumikita talaga. Pero ayun po, At least naka-break even ka na. Opo. Oo. So, anything from here is already gravy, kumbaga. Di ba? Opo. Kasi nabawi mo na yung capital mo eh. So, ano na lang, konting, push. Opo. So, good luck to you. At saka, Salamat ilan ba kayo sa ganyang klaseng negosyo? Ikaw lang ba? Or marami rin kayo? May mga iba din po, mga independent booksellers. Oo. Although, parang wala po, parang hindi po sila nagtatayo ng shops eh. Although meron po sa UP, yung mga booksellers din po doon na mga mas nauna pa sa amin, yung mga matagal na din po. Ayun, yung iba nga kasi sariling pwesto lang ginagawa nila, no? Hindi yung bonggang-bonggang shop talaga. Oo. Na sa Right. kanila lamesa lang ilatag, okay na eh. Anyway, good luck kay Mang Dan. At sana mabenta mabili yung inyong mga inilala kong second-hand na books at yung mga brand new na. And happy na- 5th anniversary. Yes. 5 Salamat years na po. pala sila. Sa June 28 po, bali. Ayun, kaya maglo-launch ka na ng iyong website. Opo. Okay, great. That's so great, Dan. Congratulations We're po. so happy. Salamat po. Okay, sige. Salamat. Have a good day. Sige po. Bye-bye. Bye-bye. Ayan po mga kaibigan, si Mang Dan Gafood, business owner ng Bukay Ukay. Ayan Okay, magbabalik po kami ni Director Telma Dumpit Murillo. Sandali lamang po. Tess Ramirez at Direktor Telma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Greetings, in veritas et fortitudo pro Deo et Patria. Ako po si Satchel Razon ng Lyceum of the Philippines, University, Manila. Manatiling tumutok sa Radyo ng Bayan 738 kHz sa inyong AM dial. Dahil dito sa Radyo ng Bayan, lahat ng mga nagbabagang balita ay dito nyo unang maririnig. At dito sa Radyo ng Bayan, konektado ka. Hi! Ako si Neslin Buendia ng Lyceum of the Philippines University, Cavite Campus. Ugaliing makinig at sumubaybay sa mga programa ng Philippine Broadcasting Service, Radyo ng Bayan, 738 kHz sa Metro Manila. Nandito ang pinakamaiinit at pinakasariwang balita sa loob at labas ng bansa. Dahil sa Radyo ng Bayan, sa ang sulok ka man ng mundo, siguradong konektado ka. Kung saan-saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati na ang PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Bet ko yan. Okay, we're back at para naman sa segmentong Bet Ko Yan, meron pa tayong susunod na kakausapin. Ma'am Telma, Yes, nandiyan na ba? nandito na. Oo, ito nakakatuwa rin ito, partner. Kakaiba din yung kanyang negosyo. Alam mo, yung iba dyan, di ba, pinagkakakitaan yung pagkachismosa. Pagkachismosa. Naku, mahirap yata ang pagkakitaan yun maraming magagalit. Oo, pero ito, kwentuhan na masinsinan. The Seryosong art of usapan to. storytelling. Alam mo yung sinasabi nila, marami nagsasabi ay pagka ikaw may anak, lagi mong babasahan ng kwento ng mga stories, fairy tales, yung mga ganyan. Kasi napapalawak yung kanyang imahinasyon. Oo. Pag At kinukwentuhan mo. tsaka yung Tsaka mga bata, nakakabanding kayo. Ma'am Telma, gustong-gusto nilang kinikwentuhan sila bago matulog. Yung iba Oo. nasanay ng ganon. Oh, kaya maganda ka na. Ay, Di ba? Okay. So, yung ating susunod na panauhin, yan ang kanyang negosyo, kumbaga. yes. The art of storytelling. Kausapin na natin, exciting ito. Ang, ano ba yung father? Father as in priest, Marela? O father tatay? Okay. So, Father's Day daw ngayon. Kaya, father siya. Ibig sabihin, tatay na yung ating guest na lahat sila.
Kasama itong ating kakausapin. Okay. Ayun. Hindi, sa Sunday pa ang Father's Day. Oo, sa Sunday. Oo. So, advance happy Father's Day sa kanila. tatay ko. Okay. So, kausapin na natin yung ating panauhin, Mr. J. Menes. Good morning to you, Mr. Menes. Magandang umaga. Good morning sa inyong lahat. Ayun naman pala. Tagapakinig. Opo, kaya naman pala maganda rin ang boses. Pwedeng storytelling. Oo. Okay, Story House. You own Story House. What is Story House and what exactly do you do? Okay. So, yung Story House kasi, nagsimula yan nung ako'y nagsisimula na magbasa ng mga libro sa mga bata. And then, nung makita ko na mas maganda na subukan ko halimbawa yung pagkukwento ng walang hawak na libro. So, ito yun, yung Story House. I'm promoting the art of storytelling. Wow, that's interesting. Oo, naku, hindi yata napapanatili yung ano na yan ginagawa ng ating mga nakatatanda na kasama si mga ganun. I'm just interested. What is your background? How did you end up in this field? Actually, nakakatuwa kasi nagsimula talaga. Ang aking background ay nakatapos ako ng college ng Business Administration. Business Administration? Yeah, major in marketing. Oo. Tapos noon, napunta ako sa arts, I started to sing with a band. Oh. So, singer muna ako. Tapos napunta ako ng theater, so I do musical plays and then straight plays. At saka napunta na ako sa TV acting. Ayan. Really? Oo. Tapos nung mapunta na ako sa TV acting, sabi ko gusto kong subukan. So nagsimula rin ako na mag-host ng mga birthday parties at saka yung mga events for children. Host na ako yan. So napansin ko na yung mga bata hindi natatakot sa akin. So even though I'm not that small or hindi naman ako masyadong cute, pero natutuwa sila. So sabi ko, gusto kong sumubok ng bagong arts eh. So yun nga, nagsimula na ako mag-workshop, mag-aral nung pagbabasa ng libro, kukwentin sa mga bata. Hanggang sa finally yun, nasimulan ko na madiscover yung art of storytelling nung umattend ako ng storytellers conference sa Singapore. So meron pala talaga yun. It is really a profession. Yes, so actually yung mga kasama ko na mga international storytellers, they've been doing that since siguro may iba dyan, 1988, 1992 pa. So napakatagal na nilang ginagawa. Kaya nagkaroon ako ng parang conviction na bakit hindi ginagawa sa Pilipinas yung art of storytelling? Kung yung mga ibang bansa, ginagawa nila ng matagal na. Oo. Ang magaling pa naman natin. Ang daming mga chismosa dito. Ang difference kasi niya, mas meron siyang tinatawag na art form. Okay. Hindi lang siya basta ikukwento mo, kundi meron siya talagang paraan. Kumbaga para siyang singer, hindi basta kakanta, meron tinatawag na training o discipline. Oo. Kaya dapat pag-aralan talaga. Kasi meron tayo, di ba, some bookstores, they hold a reading session. Nandun ako, minsan napupunta ako dyan. Sa mga bookstore. Kaya lang sabi ko nga, napansin ko na bakit hindi ginagawa yung kasi yung ginagawa natin actually ito, yung sinasabi nila na storytelling natin sa Pilipinas. Iba yung definition niya pag sinabi mo sa ibang bansa na storytelling. Kasi yung storytelling natin, usually pag sinabi mo yan, ang alam ng mga tao, maghahawak ka ng libro, ikukwento mo. Correct, storytelling. Pero pag sinabi mo yan sa ibang bansa, like pumunta ako sa Singapore, pag sinabing storytelling, telling talaga siya. Wala siyang hawak na libro. Kinukwento mo kung ano yung kwento. So, memoryahin mo yung kwento? Yes. Actually, tawag nga nila intimately known by the teller. I see. Mas talagang alam na alam mo. Kumbaga, pag kahit saan ka magpunta, pag sinabi sa'yo na pwede ka bang magkwento ngayon, may mga bata na makikinig, yun, ready ka na. Kasi meron kang, kumbaga sa baon o repertoire. Oo, siguro Mang Joy, ang paborito niyong ikwento yung Alamat ng Ibong Adarna, no? Kasi kumakanta kayo sabay kanta. Yun yung una sa mga paborito ko, narinig ko dati kasi na kwento. Tapos meron ako mga paboritong kwento na katulad si Pagong at si Maching, na alam ng mga anak ko. So, yun. At saka yung, actually yung isa kong anak nga, tinuruan ko na rin siya na magkwento ng art of storytelling. Siya ay 5 years old pa lang. Talaga? At nakapagkwento na siya sa mga bat, sa matatanda. Ang galing niya na.
Kaya sabi ko nga, effective din siya kasi na-test ko dun sa anak ko na kaya niya magmemorya, kaya niyang intindihin yung kwento, tapos ay kwento niya pa na walang hawak na libro o any visual aids. Wala. Ilan po ba ang inyong anak, Mang Jay? Meron po akong anak, 4 na ang anak ko po. 4. Wow! Lahat po sila kwentuhan nyo. Ang asawa ko po kasi teacher din. Isa siyang teacher. Kaya mahilig kami sa mga libro ngayon. So where do you do regularly your storytelling? You have a regular... Madalas ito, regular... meron kasi kaming regular stint o gig sa Museo Pampata. Okay. Every second Saturday of the month. Yung lahat ng mga tinuturuan ko ng mga kids o kaya adults na natitrain ko sila, actually yung training ko ngayon libre. Tapos pag ready na sila, doon sila sa Museo Pampata ko sinasalang. Ayun. Ano ba ang kailangan para maging isang effective storyteller? Ayun. Magandang tanong. Ang unang-unang kailangan, actually dalawa. Number 1 is love for children. Love for children. Kasi kung hindi mo gusto ang bata, madali kang mainis Katulad ako, buti nga ako, talagang alam mo. Pasensyoso. Napansin ko, kahit ako isang, I'm a father, tapos lalaki ako. Siyempre, iba mga gusto namin. Pero natutuwa ako pag nandyan yung mga bata sa harap ko at kinukwentuhan ko. Ayun. So, must love children, number 1. And number 1. Kasama na dyan, Number 2, patience. kailangan mahilig ka rin magbasa. Kasi ano kukwento mo kung wala ka nabasa? Okay. Kasi di ba wala kaming hawak na libro sa ngayon? Oo. So, ibig sabihin, yung kwento, lahat sa'yo na. So, hahanap ko ngayon ng kwento na bagay sa'yo. Parang stock knowledge na lang. Yes. Madaling maire-relay pag may knowledge ka. Sa mga movements, mga gestures, saka voicing, yan. So, yun ang kasama kung nag-o-audition sila sa iyo. Yes. Gusto nila maging storyteller. Pag nag-audition sa akin, ang ginagawa ko, kailangan nila mag-prepare ng 1-minute story. Okay. Wow. About their favorite storybook, favorite movie, favorite food. Kahit na ano siya, basta 1 minute lang siya. Para marinig ko at makita ko kung talagang meron siyang interest dun sa pagkukwento. Hindi ho ba kayo nangangawit sa pag-iistorya? At gaano karaming kwento po yung inyong nagagawa sa loob ng isang araw? Halimbawa, Mr. J. Depende po kasi sa request yan Minsan may isang school, katulad dito, pumunta ako sa Bulacan, meron niyang 4 na sessions ako. So, ibig sabihin, 4 na klase o grade level ang aking kinuwentuhan sa isang araw. Depende yan. Pero minsan naman kasi, mga 1 o 2 lang yan. Pwede na. Ayun. Ano po yung inyong baon para hindi kayo maubusan ng boses? Di ba problema dyan, pag lagi nagsasalita yung pamabalat? Meron kasi akong training sa theater So, di ba sa theater kasi, kami ang training namin, kaya namin iba to ang boses namin kahit walang mic sa pinakadulo ng theater hall. So, yan ang tawag doon tinuturo ko rin yung projection ang tawag doon. Right. Voice projection na hindi kailangan pasigaw para hindi pagod yung lalamunan. Familiar din ako dyan, Jay, kasi my sister used to be with repertory, si Tess. Ayan. Nag-training ako sa marami akong sinalihan ng mga theater group, pero mas gusto ko yung mga independent theater group. So, mas ang tawag doon, mas naturuan kami kung paano gamitin yung aming mismong tool, yung aming sarili. Ayun, talagang batikan na pala kayo sa industriya. What is your schedule for your camp? Okay. Ganito kasi meron akong sasali ako sa isang international event. Actually kasi isa akong member ng isang international storytelling group. I'm proud to say that I'm the first and the only Filipino member of that so far. What group is this? International Storytelling Network. Okay. Tapos ako yung first and only Filipino. Tapos sasali ako sa event nila on June 21st. Bali, lahat ng members na sasali doon, simultaneous namin gagawin yung pagkukwento. Talaga? Jay, anong pinagkaiba nito sa stand-up comics? Ayan, kasi ang nag-iiba lahat ng performances doon sa objective. Kung ang objective mo, mapatawa ang tao, so kailangan mo silang mapatawa. Kasi pag hindi mo napatawa, so ibig sabihin, hindi mo nagawa yung objective mo. Right.
So, lahat ng performances naman kung singing ka naman, kailangan madala mo sila dun sa pagkanta mo. So, kahit sa dancing, anything, kahit itong storytelling o yung art of storytelling, kailangan makatch mo rin yung attention nila first. Yes. Kasi hindi sanay yung mga Pilipino so far, yung mga lalo na yung medyo adults, hindi sila sanay na nakaupo at nakikinig ng walang visuals. Oo. Sa ngayon. Naiinip kasi sila mind thing siya Pagka ganun, oo. Tsaka mahalaga sa storytelling, Mr. J, di ba? Yung nag-iiwan siya ng lesson, hindi ka basta magkukwento lang ng ganun lang. Oo. Dapat may Una lesson. Kailangan kasi talaga sa pagkukwento, una naintindihan ng teller yung kwento. Oo. Para maibigay niya kung ano yung mensahe ng kwento. Kasi hindi lang naman talaga yung lesson Kailangan makita mo kung bakit nagkaroon ng ganong lesson. Para pag dumating din sa buhay mo, for example, yung bata na makikinig noon, sabihin niya nakikipag-away siya sa kapatid niya. Bakit siya nakikipag-away? Kasi meron silang hindi pagkakaunawaan. Pero pag nagkaintindihan pala sila, mas maganda at mas masaya. Ako, sa palagay ko. Hindi lang ka nga yung results dapat din sa actions. Okay, so para dun sa mga nais matutong magkwento, kailan at saan ka pwedeng makontak? Okay, so meron akong auditions na gagawin sa July. And yung pinaka-date niya, actually that would be first Saturday and second Saturday of July. Okay. Tapos yung para malaman nila yung buong detalye, mag-check sila sa aking Facebook page, Story House. Story House. Yan. Okay. Doon ko nilalagay. Tapos yung aking cellphone number nandun din. So lahat ng anything na gusto nila ako makontak nandun sa aking Facebook. That's great. Thank you very much, Jay. Okay. Maraming salamat din sa opportunity na to. That you know what? I have one more thing to say. Yes. That I will be representing the Philippines coming July 17 sa Hawaii to be representing the Philippines, telling what is happening about storytelling, and it is an opportunity for me. Good luck to you. Mga supporters at good luck. Naniniwala. Okay. Sa iyo rin, salamat sa inyong oras. Alright. At salamat sa iyo. I hope to hear from you more. Okay? Salamat po. Okay. So anytime, Jay Menes, ang may-ari ng Story House. Ayan, parang ang sarap magpakwento kay Mr. J, Ma'am Telma? Parang nakalimutan niya yung third siguro na importante. Kailangan madaldal ka. Oo, yun na. Hindi ka maubusan ng Kwento. Tsaka doon sa experience niya talagang nia-apply niya yung pagiging storyteller sa kanyang pagiging ama naman di ba? Oo, correct. Practice with your children. That's right. Okay, pero na tayo 38 minutes. Makalipas ang 8 o'clock. Magpapaalala po muna ang himpilan. Kaibigan, ito si Janaya Dumantay, isang mabuting mag-aaral ng Lyceum of the Philippines University. Kayo ba ay masugid na tagapakinig ng DZRB Radyo ng Bayan, 738 kHz sa inyong radyo? Aba, kung hindi pa, kung ako sa inyo, aaraw-arawin ko na ang pakikinig dito. Dahil nararapat lamang na lagi kayong updated sa balita. Suwabeng-suwabe pa dito. Lilipat ka pa ba? Radyo ng Bayan na. Dito, laging konektado ka. Kamusta? Ako si Eliana Aguilera, Masscom student mula sa Bulacan State University. Balita at impormasyon ba ang hanap mo? Radyo ng Bayan, DZRB, 738 kHz ang sagot dyan. Dito, connect tayo lagi dahil hindi ka mahuhuli sa balita. Balita at impormasyong tapat sa taong bayan, hatid sa inyo ang katotohanan. Magsisilbing tagapag-ugnay ng pamahalaan sa inyong mga mamamayan. Tara, sumama, makinig sa Radyo ng Bayan dahil dito, konektado ka. Saan ang sulok ng mundo? Tangkilikin natin ang Radyo ng Pilipino, ang tinig ng mamamayan. Ito po ang inyong lingkod, Secretary Sunny Coloma, dito sa DZRB, Radyo ng Bayan, 738 kHz. Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado ka! Pinoy! Konektado sa PBS! Sina Direktor Thelma Dumpit Murillo at Tess Ramirez sa Ang Tipo Kong Negosyo.
Ang programang Ang Tipo Kong Negosyo ay inyong napapakinggan hindi lamang po dito sa himpilang DZRB Radyo ng Bayan, kundi maging sa aming kapatid na himpilan, ang DWBR-FM. At syempre nationwide at worldwide sa pamamagitan ng internet. Through live streaming, mag-log on lamang sa aming website pbs.gov.ph at i-click ang DZRB and presto. Lahat po ng mga programa dito sa amin ay inyo nang maririnig. Ayan, saan mang panig ng mundo kayo naroon. Ma'am Telma! Yes, and we're back. Another interesting guest we have online. I'm not online, but on hold. Oo. Siya? So, isa rin siyang father. Yes. Pero, ang interesante nito, siya ang kauna-unahan na nag-umpisa ng food and travel blog sa Pilipinas. Aba, interesting yan Oo. So, wag na nating pag-antayin yung ating panauhin. Kausapin na natin our next guest, Mr. Anton Diaz of Our Awesome Planet. Good morning to you, Mr. Diaz. Hello, good morning. Magandang umaga. Magandang umaga at welcome po sa programa. Thank you for your time. Yes, I'm happy to be here. Okay. Our Awesome Planet has been online since 2005, I believe. Yes, about 8 years. Oo, ang tagal na pala nun, ano? Medyo matagal. Eh, paano mo napapanatili yung interest ng iyong mga readers dun sa iyong blog site? Kasi, ewan ko pero yung shelf life yata ng mga blogs ngayon, pag hindi mo talaga, pag hindi ka nag-innovate, mawawala yung mga followers mo, no? Yeah, medyo mahirap rin mag-maintain ng blog. But for namin, ay, sandali, Ma'am Telma. Oo. Hindi po namin marinig yung sinasabi ni mahina ba yung Anton? dating? Sobrang hina. Oo. Siguro. Tatawag tayo ulit? Oo, pakiulit na lang, Marel, sa yung... Anton, sandali ha. We'll call you back. Sandali lang po. Ayan, okay. Ayusin lang natin, ha? Yung sinasabi ko, partner, di ba? Ito, ibang uri din ito ng kwentuhan. Pero imbis na live na kwentuhan, online. Oo, kasi rinirelate mo, pagka nagbablog ka, rinirelate mo yung experience mo eh. Marami nga yung mga vlogger at saka yung gusto nilang basahin ngayon, yung mga pinopost sa internet, di ba? Sa mga website, yung gustong-gustong basahin ng mga tao ngayon eh. Siyempre, di ba? Yung kunyari, nagtatanong ka, oy, okay ba dito sa restaurant na to? Di ba? Tinatanong mo, mas naniniwala ka dun sa kaibigan mo kaysa dun sa advertising. Kasi pag mga commercial yan, sigurado, ano na yun? Marami ng palabok yun, di ba? Oo. So, kakaiba kung yung kaibigan mo mismo, na experience niya kung ano ba yung serbisyo dun sa restaurant na yon. Lalo na kapag marami yung likes. Oo. O medyo mako-convince ka na, uy, parang totoo yun ha. Pero hindi din ako naniniwala dyan sa mga like na yan. Yung iba, yung click ng like eh. Hindi naman talaga. Hindi seryoso, nag-uuto lang. Oo. O kaya diba? friend nila yung nag-post, kaya pakikisama na lang din. Mas gusto ko pa kung i-share niya. Or kung magko-comment siya. Oo, ayun. Yun. So, ikaw ba may time kang magsulat o mag-vlog? Wala na. Wala na akong time for that eh. Pagdating mo sa bahay, kumakain ka na lang, tapos tulog na. Tapos ito, may field work pa. Tapos, tulog na lang. Pag weekend, maglalaba. Magplansya. Ang daming dapat gawin. Hindi matapos-tapos. Ultimo yung mga gawaing bahay, talagang walang katapusan. Lalo ngayong tag-ulan, ang hirap kaya magpatuyo ng sinampay, di ba? Yung mga nilaban. Tapos hindi ka naman pwede mag-dryer dahil ang taas-taas ng kuryente. Oo. So, anong gagawin mo? Nako, kung pwede nga lang matulog ka, dahil mo lang sa tulog ang lahat ng problema. Pero hindi pwede yun. 44 minutes after 8. Pasulyap-sulyap. Sa segmentong pasulyap-sulyap, mga kaibigan, ang inyong narinig kanina si Mr. Anton Diaz, pero masyadong mahina yung kanyang voice. Ngayon ay, wala pa ba, Marels? Wala pa. Sige. Paalala muna tayo ulit ha. Sandali lamang po. Alam niyo ba ang matandang kasabihan?
na kung ang kayamanan ay naglalaho na parang bula, ang karunungan ay tataglayin mo hanggang sa iyong pagtanda. Hindi natin ipagpapaliban ang mga pangangailangan ng ating mga estudyante. Kaya't sisikapin nating punan ang kakulangan sa ating mga silid-aralan. Dekalidad na edukasyon, kabilang ang edukasyong bokasyonal para makapaghanap ng marangal na trabaho ang hindi makapagkolehiyo. Si Pangulong Benigno Simeon Aquino III. Kung saan ka pa naghahanap ng business opportunity, sa akin lang, may opportunity ka na. Pwede ba kitang abutin? Ikaw kasi ang pangarap ko. Sa'yo na yung SSS, GSIS, pati ng PhilHealth ko. Basta, akin lang ang pag-ibig mo Ang budget ko sa'yo ay limited. Limited edition. Ang tipo kong negosyo. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Okay na. Okay na si Anton. Maganda umaga po. Ayan, okay, great. Much clearer now. Okay, Oo. salamat. So, we were talking about our awesome planet. How did you come about with this concept of putting up a food and travel blog? Yeah, kasi po nung 2005 yan nagsimula. And nagsimula yan nung pinanganak namin yung panganay namin. Ang pangalan niya si Aidan. And now we have 3 boys. So, wow! Oo, nagsimula lang yan as a... Parang gusto ko kasi isulat yung mga adventures namin mga family. Mahilig kami kumain, mahilig kami mag-travel. So, ayun yung inspiration ko sa pagsusulat dun sa Our Awesome Planet hanggang ngayon. Kasi ang parang pinaka-main audience ko would be my kids, no? I want them to read it when... So you want... Your number one there is to show your children what an awesome planet we have. Yes, especially in the Philippines. I want them to be proud na we're Filipinos, and I want them to see, the beauty of the Philippines also. Wow, that's great. Mm-hmm. And now it has become such a authority ba kumbaga? Authority na ba ang tawag sa'yo? The guru? Marami lang babasa kasi yun ang sigurong advantage nung blog, no? Kasi people read about personalities or yung story ba ng buhay ng mga tao. Hindi yung, for example, in some sites, they just write it just for the sake of writing it, no? But this one, parang I'm sharing our stories. Parang mini biography or yung mga adventures namin. Ayun. So, ang i-feature nyo, Mang Anton, sa inyong blog is yung tungkol sa Filipino food, tsaka yung mga places dito sa Philippines. Ayun yung pinaka-main topic. So, mahilig kami kumain. So, naghahanap talaga kami ng masarap na kainan. Mostly, maraming mga restaurant, pero ang pinaka-favorite namin yung mga home-cooked na dishes, yung mga hole in the wall. Yun kasi minsan yung mga masasarap. And because of the popularity of your blog, you're now being invited by restaurants to try them out? Yeah, usually, of course, a lot of people, a lot of the restaurants would invite us. But our favorite pa rin yung we go out on our own kasi... Incognito. Incognito. Yung hindi nila alam na, uy, si Anton Diaz pala yun. Tsaka hindi, pero aside from that po, maganda kasi we're eating with our kids and our kids now are makukulit. Their age 8, 5, and 3. So, nako, talaga naman. Diba, mahirap, diba? Pag, may mga form. Kasi medyo... May mga sarili ng personality. May sarili na silang buhay. Gusto nila. So, you want to go on our own, really for the kids para they can, really enjoy the place. Yeah. That's right. But, why not? You're earning from it. Yes. So it's a good business at the same time. Mm-hmm. Yeah, it's we're blessed and we're having fun at the same time. Yeah. That's the best job to have, diba? That's the best. So bukod dito sa Our Awesome Planet. Well, anyway, do you want to add anything before we diverge to your other
businesses? Hindi naman. So, yung 2005, natrabaho ako nun sa one of the big multinational company and I was working in IT. And at that time, hindi pa sikat masyado yung mga blogs. And kita namin na, in 2008, 2009, mag-hit talaga yung blogs. Eh. It was really, makikita mo na may trend na. May trend na talaga. So, that's why I started it. And not knowing na I'll make it, and I'll go on it full-time in 2008. And win Go Negocios Inspiring Young Filipino Entrepreneur Award at that. Yes. Congratulations. Yeah, thank you for that. So, what can we look forward to our awesome planet in the future? Okay, for our awesome planet, maganda kasi yung situation natin in the Philippines because maraming mga investors talaga, not restaurants, but mga pagkain. Nag-elevate yung pagkain in the Philippines. At the same time, yung mga pupuntahan, mas nagiging exciting. So, very sophisticated na kasi tayo. Yeah, and I'm very happy. It's very exciting time to be in the Philippines. Imagine, siguro 10, 20 years from now, people will look back, Filipinos would look back at this time. Sabi, wow, ang ganda, everything happened. And you won't recognize the Philippines, 10 years from now. At the same time, our kids are, getting to be, they want more adventure. So, starting to get also out of the Philippines. So, can we also look forward to your kids putting in their own experiences in that blog? Diba? Yung son ko, my son Aidan is 8 years old, which is as old as the blog. Yun nga, I'm excited kung, he can put in his 2 cents. 2 cents. Hey, this place is not kid-friendly or something like that. Diba? Although, mas frank, diba, yung mga kids? So, I don't know. Okay. Partner, yung isa pang negosyo ni Anton, yung mga weekend markets. How did you get started with this? Okay, nagsimula rin yan sa blog. Siguro mga after, in 2008, mga around 2009, 2010. Maraming mga home-based, sa Philippines kasi, maraming mga home-based businesses. Correct. Aside from restaurants inviting, what I really wanted to help are the home-based businesses. So they were giving us some samples. Galing. But it came to a point na masyado nang madami na if we accept all of them, parang tataba na kami sobra. And so what we did was we created an event called Ultimate Taste Test. So we invited them. Ultimate Taste Test. Wow, that's great. We invited mga foodies to parang to test it with us, diba? Test it with us, to rate it. And then in 2010, mga May 2010, we had our 4th Ultimate Taste Test event. I met my partner there, was a kakilala ko na sa college before. His name is RJ Ledesma. And sabi niya, uy, okay itong Ultimate Taste Test event. Pwede ba natin gawin every weekend? So, doon na nagsimula. We started Mercato Central in November 2010. Yung mga winners ng Ultimate Taste Test, mga home-based, sila yung nagsimula ng Mercato business namin. And then, until now, we have 4-5 markets, and we're starting to get out Manila also to build the 9 markets. Yeah. Oh, that's great. Sipag-sipag pala ni Mr. Anton, ano? Saan ang una ninyong out of town? We're planning to establish in Cebu, or in Cebu and Pampanga. Yeah, we're opening actually Pampanga in June and Cebu. Yung kung we wanted to open in dun sa mga place na masarap kumain, di ba? Yung maraming mga foodies, ganyan. I see. Yeah. So, pero sa city? Sa city, sa Pampanga. Okay, so what else is there in store for 2013 aside from expanding your awesome planet and your weekend markets? Yeah, we're trying to get into other partnerships also outside the Philippines kasi we wanted to promote Philippines and Filipino food in general. No? Kasi naging sumisikat na yan. So we're trying to link up with other foodies in Singapore, Malaysia. Wow, that's great. In London. Kasi, kailangan tulong-tulong tayo to promote
our country. culture, our country. And outside the Philippines, hindi masyadong kilala talaga, no? Kahit kasi yung pagkain natin, hindi mo ano ano ba to? Filipino ba to? Spanish? Oo, Chinese? Parang mix, di ba? Pag nila mix lang. But it actually has its own personality, and a lot of mga foodies, international foodies already said na Filipino food will be the next big trend in world cuisine. So, talaga? Yeah. Uy, sali kami dyan, Anton. Yeah, di ba? Yung mga, nagsimula na sa lechon, di ba, na sabi ni Anthony Bourdain is the best roasted pig in the world. Yeah. Oo, unti-unti na nakikilala yung lechon natin Pero Mang Anton, mas marami ba yung time na na-spend nyo sa pagiging vlogger kaysa sa pagiging father? Actually, I like to be, all our adventures are with our family. So, na-integrate na yung pagiging father, diba? Sa parang we want to have fun with the kids, and then if we really, we have a really fun experience, yun yung nabla-vlog ko. Kasi parang you're inspired to write about it, diba? At pag nag-vlog siya, kumikita siya. Diba? Parang ganun yung cycle. So, yun lang nga, pahirap yung mga adventures with our kids kasi they really want me to surprise them. Extreme adventures. Diba? Okay, so for those who want to get in touch with you, to invite you or to join your weekend markets, how do they get in touch? Yeah, they can text or call me personally in my mobile phone, 0917 0917 5683 5683 627. Or just visit the website, ourawesomeplanet.com. Okay, great. Thank you very much, Anton. Thank you so much po. We join you in your advocacy to promote Philippine food to the world. Yes. Thank you so much. Have a good day. Thank you for the interview. Okay, thank you. Si Mr. Anton Diaz. Isang father po siya at food and travel blogger. Naghatid sa atin ng 57 minutes. Makalipas po ang 8 o'clock. Sina Tess Ramirez at Direktor Thelma Dumpit Murillo sa Ang Tipo Kong Negosyo. Ma'am Thelma, sa remaining minutes natin, ano ba yung dapat pakaabangan natin ng mga events? Naku, napakarami. Ewan ko kung magkakasya. Umpisa natin sa... Kasyahin natin. Meron pa rin tayong Diskwento Caravan today. Yan, sa Balik Eskwela Edition, DTI NCR Navotas. At June 14, yung second Cebu Creative Industry Summit. Alam mo naman na nandyan na tayo sa Creative Industries. Papunta. Meron din tayong Consumer Education Seminar. Pero huwag niyong kalimutan, Buy Pinoy Exporters Fair, June 9 to 15. At 7 to 16, Rizal Exporters and Manufacturers Fair, dyan naman sa SMCT Taytay. Okay. MAFBEX, Manila Food and Beverage Expo, dyan din po sa World Trade Center, June 12 to 16. Ayan, don't miss it mga kaibigan. At, may pahabol. SSF, launching pala, nakalimutan ko. DTI Region 1 sa Pangasinan. Abangan po ninyo kami dyan, yung mga ita-turn over na mga shared service facility. At saka sa Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, and Ilocos Norte. Okay. Thank you, partner. Natapos na naman ang isang oras. Yes. Until next Friday, Ma'am Thelma. Yes. Have a good weekend all and keep safe, keep warm. Thelma Dumpit Murillo po, ang inyong lingkod. At sa ngalan ng lahat na ating mga nakatuwa, maraming salamat kay Miss Marela Jem Castro, Marjorie Posas. Sa technical side, thank you kay Engineer na Itable, Jun Paladan, at sa aming Technical Supervisor, Jet Kako. Ako po si Tess Ramirez. Magandang umaga sa inyong lahat. Have a nice weekend. Bye!